Nung nakaraan inaresto si Sister Zhang habang naghahatid ng mga libro ng mga salita ng Diyos. Tapos kahapon tinanong ako ng isa sa mga leader kung payag akong saluhin ang mga tungkulin niya. Medyo nag-alangan ako. Kasi kakaaresto pa lang kay Sister Zhang at hindi namin alam ang nangyari sa kanya. Paano kung arestuhin din nila ako habang naghahatid ng mga libro? Kaya medyo natakot ako. At gusto kong tanggihan ang tungkulin. Alam kong pagre-rebelde yun laban sa Diyos. Kaya nag-aatubili akong nagpasakop. Pero natatakot pa rin ako dahil hindi ko alam kung paano yun. Sister, dapat nating hanapin ang katotohanan pag ganito. Pag pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng atas niya, ibig sabihin sinusubok niya tayo. Oo. Sinusubok niya tayo para makita kung totoo ang paniniwala natin sa Kanya. Nagkaroon ako ng kaparehong karanasan at ibabahagi ko muna to. Sige. Mabuti pa. Mabuti nga. Nangyari ito matapos akong mapili na maging isang leader ng iglesia. Kakasimula pa lang noon ng CCP ng pag-aresto ng mga miyembro ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Hindi ko mapigilang medyo mag-alala. Dahil sa sama ng kasalukuyang sitwasyon, kung pupunta ako sa mga pagtitipon araw-araw, maaaring maaresto nga ako ng mga pulis. Kung maaaresto ako, tiyak na papahirapan ako. Dati na akong may mahinang konstitusyon at hindi ako naghihirap. Paano ko matitiis ang pagpapahirap? Natakot ako sa pag-iisip nito at ayoko nang tanggapin ang tungkulin. Pero nang maisip ko kung paano ako pinili na maging leader at alam kong magtitiwala sila sa akin, hindi ko mabigyang katwiran ang hindi pagtanggap sa atas dahil lang natakot ako. Oo nga. Kaya maingat akong sumagot. Talaga bang nakahanda ako? Hindi pa ako naging leader noon. Kung mahaharap ako sa ilang problemang hindi ko malutas, maaantala ko ba ang gawain ng iglesia? Sinagot ako ng leader sa pagbabahagi. Ang mga tungkuling ito'y kumakatawan sa pagkakataon nating masanay. Subukan mo lang gawin ang makakaya mo. Oo. Matapos marinig ang pagbabahagi ng leader, tinanggap ko ang tungkulin. Kalaunan, nagsimulang dumating ng sunod-sunod ang mga mensahe mula sa leader ko. Ipinapaalam sa akin na inaresto ang mga kasamahan kong sina Sister Lee at Sister Wu at iba pa. Pati 6 na leader at mga kasamahan mula sa ibang iglesia. At hinihiling na manatili kaming alerto at nagbabantay. Nataranta ko nun. Paanong ganun karaming mga kapatid ang naaresto? Napagtanto ko noon nakakakita ko palang kay Sister Lee noong nakaraang araw. Hindi kaya binabantayan din ako ng mga pulis? Kung sinubaybayan na nila ako, ilang panahon na lang bago nila ako arestuhin dahil may mga security camera kahit saan. Delikado ang pagganap sa mga tungkulin ko sa ganitong uri ng kapaligiran. Talagang natatakot ako sa tuwing naiisip ko ito. Natakot din ako na bigla na lang akong arestuhin habang gumagawa. Sa labas parang tinutupad ko ang mga tungkulin ko, pero hindi ko maisapuso ang ginagawa ko. At bihira akong huminto para isipin ang mga tungkulin ko. Minsan pag pumupunta sa akin ang mga kapatid, wala ako sa mood para tumulong. Pagkatapos, nakakuha ko ng isa pang mensahe mula sa leader ko. Gusto raw ipatukoy ng mga pulis ang mga miyembro ng iglesia mula sa mga litrato. At naglalagay sila ng harang sa mga kalye. Pinaalalahanan niya kaming mag-ingat sa tuwing lalabas. Pagkarinig nito, mas lalo akong nag-alala. Mukhang nakapangolekta na ng maraming impormasyon ang mga pulis sa mga kapatid ko. Nakunan kaya kami ng litrato nung panahon na nakipagkita kami kay Sister Lee? Kung nakunan niyo ng video, malalaman ng mga pulis na nagsasagawa ako ng gawaing pang-iglesia. Pag nakita nila ako roon sa buong footage. Kung talagang maaaresto ako, siguradong pupersahin nila akong magtapat. Habang pauwi sakay ng electric scooter ko, tensyonado at kabado ako sa buong biyahe. Dinala ako sa isang napakadilim na lugar. Pero kahit na madilim sa labas, hindi ako nangahas na alisin ang aking sunglasses. Ayokong sumugal na makunan ng security camera at maaresto ng mga pulis anumang oras. Isang makasariling ideya ang naisip ko nung oras na yon. Pwede akong makipagkasundo sa leader ko at ipasa sa mas matandang sister ang trabaho ko. Mahigit 50 na ang edad niya. Kahit pa maaresto siya,
Baka di nagamitin sa kanya ng mga pulis ang pagpapahirap. Pero napagtanto ko kung gaano kasama ang ideyang yon. Dahil takot ako na mahuli at sumailalim sa pagpapahirap, ginusto kong ipasa ito sa mas matandang sister. Napakapangit at napakababa ko. Tama. Pero kasabay nito, hindi ko mapigilang kabahan at matakot. Madalas pumasok sa isip ko ang mga imaheng ito ng mga kapatid na pinahihirapan at nagdurusa. Mas lalo akong natakot at hindi ko matiis na magreklamo. Ba't kasi delikado ang pinagagawa nila sa akin? Kapag naaresto ako, paano na? Napakabata ko pa. Kailangan ko bang humarap sa pagpapahirap at makulong para mahirapan habang nabubuhay? Labis akong nabagabag at natakot pagkatapos. Kaya nanalangin ako sa Diyos, sinasabi sa Kanya ang kalagayan ko. O makapangyarihang Diyos, patuloy akong natatakot na maaresto ako, makulong at magdusa. Hindi ako mapayapa habang ginagampanan ang mga tungkulin at gusto ko pang ipasa ito sa iba. At palagi ko lang iniisip ang sarili kong laman. Ayokong mabuhay sa takot at pagkakimi. Ayokong malinlang ni Satanas. Diyos ko, bigyang liwanag mo ako ng maunawaan ang kalooban mo. Hinihiling ko ring bigyan mo ko ng lakas para maging matatag sa sitwasyong ito. Oo. Pagkatapos, naalala ko ang isang himno na tinatawag na Tularan ang Panginoong Hesus. Babasahin ko to para sa inyo. Sige. Habang nasa daan patungong Jerusalem, si Jesus ay nagdurusa na para bang isang kutsilyo ang pinipilipit sa puso niya. Subalit siya'y wala ni bahagyamang intensyong talikuran ang kanyang salita. Isang makapangyarihang puwersa ang nagtulak sa kanya pasulong sa kung saan siya ipapako sa krus. Sa kahuli-hulihan, siya'y ipinako sa krus at naging wangis ng makasalanang laman. Tinatapos ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Nakawala siya sa mga gapos ng kamatayan at ng Hades. Kamatayan, impyerno at Hades ay nawala ng kapangyarihan sa harap niya at nalupig niya. Siya ay nabuhay sa loob ng 33 taon. Laging ginagawa ang kanyang makakaya upang mapalugod ang kalooban ng Diyos ayon sa gawain niya. Di kailanman isinasaalang-alang ang pakinabang niya o kawalan kundi ang kalooban lamang ng Diyos Ama. Dahil sa kanyang serbisyo sa harap ng Diyos na ayon sa kalooban ng Diyos, iniligay niya ang pasanin ng pagtubos sa sangkatauhan sa kanyang mga balikat at hiniling sa kanyang tuparin ito. At siya ay kwalipikado at nararapat na tumapos sa mahalagang gawaing ito. Sa kanyang buhay, tiniis niya ang di masukat na pagdurusa para sa Diyos at di mabilang na tukso mula kay Satanas. Ngunit kailan may hindi siya pinanghinaan ng loob. Binigyan siya ng Diyos ng gayong napakalaking gawain dahil ang Diyos ay nagtitiwala sa kanya at nagmamahal sa kanya. Kung, tulad ni Jesus, maaari ninyong daluhan ang pasanin ng Diyos, tinatatwa ang inyong laman, ipagkakatiwala sa inyo ng Diyos ang mahahalagan niyang gawain upang matugunan ninyo ang mga kondisyon upang maglingkod sa Diyos. Sa gayong mga pagkakataon, lamang kayo mangangahas na magsabi na inyong ginagawa ang kalooban ng Diyos at tinatapos ang kanyang atas. At doon lang kayo mangangahas magsabi na kayo'y tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Talagang naantig ako habang inaawit ang kantang ito. Habang siya'y naghihirap sa pagkakapako sa krus, hindi nagpakita ang Panginoong Hesus ng pagsisisi sa kabila ng kahinaan ng kanyang laman. Tama. Sa halip, matatag siyang naglakad patungo sa krus. Tiniis ang sakit para gampanan ang handog sa kasalanan at tubusin ang lahat ng sangkatauhan mula sa paghawak ni Satanas. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos. Anong kaibahan ng naging pagtrato ko sa Diyos? Sa pagsasagawa ko ng atas ng Diyos, kaligtasan ko lang ang inisip ko. Palagi akong takot na maaresto, makulong at pahirapan. Nabuhay ako sa pagkakimi at takot at nagpadala sa pagganap sa mga tungkulin ng hindi alam ang tunay na epekto. Nang makita kong delikado ang sitwasyon, naisip ko pang ipasa ang mga tungkulin ko. Napakamakasarili ko at kasuklam-suklam. Sa mga oras na yon, hindi ko inisip ang pagpapatotoo sa Diyos at pagpapahiya kay Satanas. Sariling laman ko lang ang inisip ko. At kung paano ko, ligtas na matutupad ang mga tungkulin ko nang di naghihirap. Para sa huli ay mailigtas ako ng Diyos at
tumanggap ng mga pagpapala niya. Sa harap ng kahirapan, ginusto kong talikuran ang mga tungkulin ko alang-alang sa kaligtasan ko. Nangatwiran pa ako at nagrebelde sa Diyos. Pero nang mapagtanto ko na transaksyon na lang lahat ng ideyang ito, hindi ko magawang magsalita ng anuman. Totoo. Naisip ko si Pedro na nagpasakop sa Diyos sa gitna ng paghihirap niya. Hindi niya kailanman inalala ang kapakanan niya. Sa halip ay inilaan ang sarili sa Diyos at pag-aliw sa puso ng Diyos. Ipinako siya sa baliktad na krus bilang patotoo para sa Diyos. Oo. Sa pagkukumpara sa sarili ko kay Pedro, napahiya at nakonsyensya ako. Kaya lumapit ako sa Diyos at nanalangin sa Kanya. Diyos ko, inilantad ng sitwasyong to ang kasakiman at kababaan ko. Natakot akong makulong at maghirap at hindi ko naisip na makapagpatotoo para sa'yo. Diyos ko, ayoko nang alalahanin ang kapakinabangan ko. Gusto ko lang tuparin ang tungkulin ko para malugod ka. Kung talagang maaaresto at mauusig ako, handa akong magpasakop. Isinusumpa ko na hindi ako magiging Judas na magtataksil sa'yo. Amen. Amen. Matapos tapusin ang panalangin ko, talagang napayapa ako. Naalala ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa lahat ng nagaganap na bagay, walang anuman na hindi ako ang may huling kapasyahan. Mayroon bang anumang wala sa aking mga kamay? Amen. Bigla kong naunawaan ang lahat. Siyempre. Kahit gumawa ako ng tungkulin ko araw-araw, hindi ako aarestuhin hanggat walang pahintulot ng Diyos. Oo. Kung itinalaga ng Diyos na dapat akong dumanas ng pag-uusig at paghihirap, kahit buong araw akong magtago, maaaresto pa rin ako. Nasa mga kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya dapat kong yakapin ang anumang sitwasyon. Gagawin ko ang lahat para isagawa ang estratehiyang pangkaligtasan. Pero pagdating sa pagkakaaresto, nakahanda akong magpasakop sa Diyos. Oo. Binigyan ako ng pananalig ng kaliwanagan at tanglaw ng mga salita ng Diyos. At agad akong napalaya ng mga ito. Simula nun, kapag lumalabas ako para sa mga pagtitipon, bawas na ang takot ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinagpatuloy ng CCP ang matindi nilang pang-aaresto. Pero nang makita ko kung paanong nagdala ng pananalig sa mga kapatid ang salita ng Diyos na nagtulot sa kanilang magpatuloy, masyado akong napukaw at nagawa kong magtuon at magsakripisyo sa mga tungkulin ko. Malinaw kong nararamdaman na ginagabayan ako ng Diyos at nagawa kong lutasin ang ilan sa mga problema ng mga kapatid. Normal din na umusad ang gawain ng iglesia. Ipinakita nito sa akin na kahit mabangis si Satanas ay hindi niya kailanman magagambala ang gawain ng Diyos. Mas lalong lumakas ang pananalig ko sa Diyos. Salamat sa Diyos. Inakala kong pagkatapos ng lahat ng yon maaaring nagkamit na ako ng tayog. Kaya di ko inakalang pag nagsaayos uli ang Diyos ng senaryo para sa akin, muli akong lubusang malalantad. Nitong nakaraang Hulyo nakatanggap ako ng mensahe mula sa leader ko. Sabi nila si Sister Liu ay sinundan ng mga pulis sa nakalipas na 2 hanggang 3 buwan. Ang mahigit 20 mga kapatid na nakaugnay niya ay minatyagan din ng mga pulis. At kasama ako ron. Posible rin daw na kinunan ng mga pulis ng litrato ang mga lugar kung saan dumalo ng mga pagtitipon si Sister Liu. Dahil dito, pinayuhan ako ng leader ko na umiwas sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kapatid. Matapos basahin ito, hindi ko na kayang maging kalmado. Naisip ko, madalas kong makita si Sister Liu at nakasama ko pa siyang magbisikleta papunta sa probinsya kamakailan lang. May security camera rin ang kalsadang yon. Kung nakakuha sila ng footage namin, magkakaproblema ako. Malayang inaaresto at inuusig ng CCP ang mga Kristiyano. Kapag naaresto ako sa mahalagang panahong ito, sinong nakakaalam sa pagpapahirap na ipaparana sa akin? Bubugbugin ba nila ako at papatayin? Habang lalo kong iniisip yon, mas lalo akong natakot at nagbasa ng mga salita ng Diyos. Hindi nagtagal, nalaman kong inimbak ang mga libro ng salita ng Diyos sa bahay na inuupahan ni Sister Liu. Kung hindi aalisin agad ang mga yon, siguradong madidiskubre yon ng mga pulis at magkakapinsala ang sambahayan ng Diyos. Oo nga.
Pero salungat ang naramdaman ko. Kung sa bagay, nasa gitna ng pang-aaresto ng mga mananampalataya ang mga pulis. Kung nagkataong makasalubong ko sila habang nililipat ang mga libro, hindi ba magkakaroon na sila ng ebidensya? Kaya imposibleng walang makakasamang pagpapahirap ang interogasyon at maaaring nakamamatay para sa akin. Dahil sa lahat ng ito, ayokong umalis. Pero naisip ko rin na kapag hindi ako umalis, payag ba akong magbulag-bulagan na magkakaroon ng mga pinsala ang bahay ng Diyos? Matagal kong inisip ang mga ito pero hindi ako makapagdesisyon. Kinabukasan, may nakita akong mga salita ng Diyos. Babasahin ko to. Sige. Ang mga antikristo ay lubhang makasarili at hindi mabait. Wala silang tunay na pananampalataya sa Diyos at walang debosyon sa Diyos. Pinoprotektahan at isinasaalang-alang lamang nila ang kanilang sarili. Para sa kanila, wala nang mas mahalaga pa kundi ang maisalba at mailigtas ang kanilang sarili. Wala silang pakialam kung gaano kalaki ang pinsala sa sambahayan ng Diyos. Masaya sila basta't buhay sila at hindi nasaktan. Malupit ang disposisyon ng gayong mga tao. Hindi nila iniisip ang mga kapatid o ang sambahayan ng Diyos, kundi sarili lamang nila. Sila ay mga antikristo. Kapag may gayong nangyayari sa mga matapat, sa mga may tunay na pananampalataya, paano sila tumutugon? Iisip sila ng paraan para maingatan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos upang maprotektahan ang mga handog nito makahanap ng ligtas na tuluyan para sa mga kapatid. Ngunit ang unang ginagawa ng mga antikristo ay protektahan ang kanilang sarili at baliwalain ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Labis itong nakakasama sa mga iglesia kapag nang-aaresto ang malaking pulang dragon. Ang ginagawa ng mga antikristo ay katumbas lang ng pagsuko ng gawain at mga handog ng sambahayan ng Diyos sa malaking pulang dragon. Isa itong uri ng pagtataksil at wala silang pakialam. Alam na alam ng mga taong tapat sa Diyos na may mga panganib. Ngunit handa silang harapin ang mga yon at harapin ang resulta. At mabawasan ang mga mawawala sa sambahayan ng Diyos bago umatras. Hindi nila inuuna ang kaligtasan nila. Anong masasabi ninyo rito? Magagawa ba ng mga taong hindi intindihin kahit bahagya ang sarili nilang kaligtasan? Sino nga ba ang hindi nakababatid sa mga panganib? Gayunpaman dapat kang sumuong sa mga panganib upang matupad ang iyong tungkulin. Responsibilidad mo ito. Hindi mo dapat unahin ang pansarili mong kaligtasan. Ang gawain ng sambahayan ng Diyos, ang atas niya sa iyo ang pinakamahalaga. Ang mga ito ang una sa lahat. Mas inuuna ng mga antikristo ang pansarili nilang kaligtasan. Naniniwala silang wala tong kinalaman sa kanila. Anumang mangyari sa sino man wala silang pakialam. Basta't mananatili silang hindi nagagalaw. Panatag ang kalooban nila. Wala silang katapatan. Ito ang diwa ng isang antikristo. Amen. Amen. Oo, napakatotoo niyan. Oh, man. Oo nga. Nasaktan ako sa siping ito ng mga salita ng Diyos. Masama makasarilit kasuklam-suklam ang disposisyon ng antikristo. Pagdating sa personal nilang kaligtasan, mas gugustuhin pa nilang mawala ng gawain kaysa manganib sila. Wala sila ni katiting na konsyensya at wala rin silang katapatan sa Diyos. Ako naman, nang maharap ako sa panganib, inisip ko kung paano ko poprotektahan ang sarili ko at paano ko maiiwasan ang panganib. Nang marinig kong nasa bahay pa rin ang mga libro ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kung hindi ko aalisin ang mga yon, baka kumpiskahin ng mga pulis ang mga librong to. At magkakaroon ng pinsala ang sambahayan ng Diyos. Dapat inuna ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at inalis agad ang mga libro. Tama. Pero natakot ako na kapag nagpakita ako, aarestuhin ako ng mga pulis. At maaari ko pang ikamatay yon. Kaya ayokong umalis. Hindi ba parang ibinibigay ko na sa mga pulis ang mga libro ng mga salita ng Diyos? Oo. Lagi kong isinasaalang-alang ang kaligtasan ko at di ko pinapansin ang mga interes nila. Gusto kong maniguro sa mga tungkulin ko pero pinagtataksilan ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Napakalupit ko. Bagaman hindi ako kasing makasalanan ng isang antikristo, walang kaibahan ang disposisyon ko sa disposisyon nila. Tama. Makasarili ako dahil sa interes ko. Kung hindi ako nagsisi, tiyak na matatamo ko ang matinding galit ng Diyos. Tama.
Ang mga tunay na nananalig sa Diyos ay hindi inaalala ang sarili nilang kaligtasan. Sa mahalagang sandali, isinasantabi nila ang mga interes nila. Iisa ang puso't isip nila para sa Diyos. Oo. Doon ko na nasigurado na kailangan kong talikuran ang disposisyon ko. At gaano man kadelikado ang sitwasyon o gaano man kagipit, dapat kong protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ilalagay ko ang pananalig ko sa Kanya at aalisin ang mga librong yon para mabawasan ang mga pinsala. Oo. Patuloy na umikot sa problemang ito ang mga panalangin ko at hiniling ko sa Diyos na bigyan ako ng pananalig at alisin ang lahat ng takot ko. Naisip ko ang pelikula na napanood ko nung nakaraang araw, ang Markado. Sumailalim sa mga pag-aresto at pang-uusig ng CCP ang bida simula sa murang edad na 13. Sa loob ng 28 years, 3 beses siyang inaresto at inusig. Ngunit kahit masakit at mahirap ang mga bagay at kahit nanganganib siya, umasa siya sa mga salita ng Diyos para makatayong matatag sa bawat hakbang. At sa huli, natalo si Satanas at tumayong saksi. Oo. Kahit nung nakalaya na siya, patuloy niyang tinupad ang kanyang tungkulin. Naisip ko rin ang maraming mga kapatid na inaresto, pinahirapan at brainwash ng CCP at kung paano nila ginamit ang mga salita ng Diyos para matalo si Satanas. Napagtanto ko na gaano man kasama si Satanas, hanggat taos puso tayong umaasa sa Diyos at magabayan ng mga salita, mapagtatagumpayan natin si Satanas. Oo nga. Nakakapagpalakas ng loob ito at nakatulong na magpabago sa pananalig ko. Oo. Pagkatapos, nagnilay din ako sa sarili ko. Ang dahilan kaya ayaw kong tanggapin ang ganitong tungkulin Ano? ay dahil sa takot akong mapahirapan ng mga pulis. Ayokong maghirap at mamatay. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang landas kung saan ginagabayan tayo ng Diyos ay hindi diretsyo. Bagkus ay isang palikulikong daan na puno ng mga lubak. Sinasabi ng Diyos, habang mas mabato ang landas, mas maibubunyag nito ang mga puso nating mapagmahal. Gayunman ay wala ni isa man sa atin ang makapagbubukas ng gayong landas. Sa aking karanasan, lumakad na ako sa maraming mabato mapanganib na mga landas. At dumanas na ako ng matinding pagdurusa. May mga sandali na lubos akong namimighati. Hanggang sa punto na gusto kong maghumiyaw. Ngunit nilakaran ko na ang landas na ito. Hanggang sa ngayon, naniniwala ako na ito ang landas na pinangungunahan ng Diyos. Kaya tinitiis ko ang pagpapahirap ng lahat ng pagdurusa at nagpapatuloy na sumulong. Sapagkat ito ang naitalaga na ng Diyos. Kaya sinong makatatakas dito? Hindi ako naghahangad ng pagpapala. Hangad ko lang na lakaran ang landas na dapat kong lakaran ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko hinahangad na gayahin ang iba na lumakad sa landas nila. Ang hinahangad ko'y matupad ko ang debosyon kong lumakad sa itinalaga sa aking landas hanggang sa katapusan. Kung gaano ang dapat ipagdusa ng isang tao at ang layo ng landas na lalakarin niya ay inorden ng Diyos at na walang makatutulong sa kanino man. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Naisip ko rin itong mga salita ng Diyos. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito at ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong Amen. niyaon. Doon ko napagtanto na nasa mga kamay ng Diyos ang tadhana at buhay at kamatayan ng bawat tao. Siyang tunay. Kung maaaresto, makukulong at pahihirapan man nila ako, nasa sa Diyos na yon. Tama. Ganap akong magpapasakop. Oo. Gaya ng panunukso ni Satanas kay Job, kinuha ang ari-arian ni Job, pinatay ang mga anak niya at napuno siya ng mga pigsa. Hindi pinayagan ng Diyos na kunin ni Satanas ang buhay ni Job. Kaya hindi nangahas si Satanas na salungatin siya. Ito ang autoridad ng Diyos. Oo. Alam ni Job ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit nasa matinding paghihirap siya, hindi niya sinisi ang Diyos at sinabi pa niyang, si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Amen. Sa huli, pinahiya ni Job si Satanas at nagkamit siya ng dobleng pagpapala sa Diyos. Mula nang sinimula ng Diyos ang gawain niya, itinalaga at plinano na niya kung sino ang mamamatay para sa kanilang pananalig. Sinong makukulong at sa bawat kaso, naroon ang mabubuting layunin ng Diyos. Oo.
Sa kapanahunan ng biyaya, may mga santong namatay habang nagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus, gaya na lang ni Pedro. Makikitang tila ipinako siya sa krus pero bumangon sa kaharian ng langit ang kaluluwa niya at nagkamit ng walang hanggang papuri at pagpapala ng Diyos. Oo. Maraming kapatid natin na tumanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ay inaresto ng CCP at sumailalim sa lahat ng pagpapahirap at pang-aabuso pero hindi sila sumuko kay Satanas. Matapos silang makalabas sa kulungan, hinanap nila ang katotohanan at sila'y nagbibigay ng mga patotoo sa Diyos. Oo. Silang lahat ay tunay ngang mananagumpay. Maaaring naghirap ang laman nila pero nagkamit sila ng katotohanan at natanggap ang pagpapala ng Diyos. Meron ding mga matapos maaresto ay takot ng mapahirapan. Kaya ipinagkanulo nila ang Diyos at ipinahiya ang mga kapatid nila gaya ni Judas. Nilabag nila ng matindi ang disposisyon ng Diyos at permanenteng nawala ng pagliligtas ng Diyos. Oo. May ilang tao rin na takot na makulong kaya nabubuhay sila sa takot at pagkakimi at hindi na tumutupad ng tungkulin. Nalalayo sila sa Diyos, nagiging mga damong ligaw at walang pananalig. Sa katunayan, inihayag ng CCP kung sino ang tunay na mga mananampalataya at mga hindi. Ihinihiwalay ayon sa uri niya. Mula rito, makikita natin kung gaano katuwid ang Diyos. Oo. Doon ko na rin naunawaan na ang pag-aalis sa mga libro ng sambahayan ng Diyos ang paraan ng Diyos para subukin ako. Para makita kung tapat at totoo ako sa Diyos at kung tatayo akong saksi sa Kanya. Matapos ko tong mapagtanto, nagpasya ako na gawin ang lahat para tuparin ang tungkulin ko. Mainam. Kung maaaresto nga ako, isusugal ko ang lahat, pati na ang sarili kong buhay. At di susuko kay Satanas hanggang kamatayan. Amen. Nakaramdam ako ng labis na kapayapaan at maging ng katinoan. At nagpasalamat ako sa Diyos para sa pagliligtas niya. Sa kaliwanagan at patnubay niya. Naunawaan ko ang ilang katotohanan sa pamamagitan ng mga paghihirap at tinuruan ako ng isang mas praktikal na leksyon. Salamat sa Diyos. Maganda yan. Kinaumagahan nagising ako at nanalangin ako sa Diyos. Nabigyan niya ako ng pananalig at tapang. At sinabi ko rin sa kanya na handa na akong magpasakop. Nagkataon na umuulan noong araw na yon. Walang tao sa labas kaya sinamantala kong pumasok sa bahay. At alisin mula sa loob ang lahat ng mga libro ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuti naman. Oo nga. Matapos yun, nakaramdam ako ng labis na kasiyahan at kahinahunan. Ang pagdanas ko ng lahat ng yon ang siyang nagbunyag at pumerpekto sa akin. Mainam. Ibinunyag nun kung gaano ako kakulang sa pagkatao. At ginawa noong perpekto ang pananalig at pagpapasakop ko. Yun ang patnubay ng salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng isang bagong pag-unawa sa pagiging makapangyarihan niya. At tinulutan na kong isagawa ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Maaaring hindi ko alam kung ano ang mga senaryong naghihintay. Pero masasabi kong hindi na ako napakakimi at takot. Handa akong magpasakop sa soberanya at mga pagsasaayos ng Diyos at tuparin ang aking mga tungkulin. Salamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Salamat. Diyos. Salamat Nakatulong sa akin ang pakikinig sa kwento mo. Alam ko na kung paano ako makakapasok. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.